siya sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Laganap ang nakaugalian na bago magsimula ang inuman, itinatapon muna ang unang tagay ng alak sa lupa. Sinasabi ng matatanda, para sa mga hindi nakikita. Meron ding mga nagsasabi, para daw sa mga kaluluwa. Ang iba naman nagsasabing, para daw sa mga demonyo. Ngunit saan ba talaga nagmula ang ritual na ito? Kwento lang ba? Pamahiin? O may tunay na nangyari noon kaya ipinag-utos ng mga ninuno na lagi itong sundin? Magandang araw po, Sir Cabonegro. Ako po si Ador, isang kolehiyo, Tubong, Visayas. Palagi akong dumadaan sa tindahan ni Aling Suling tuwing pauwi galing eskwela. Kahit gabi na buhay pa rin ang lugar sa aming kanto. May nagkakantahan, may nagyoyosi, at syempre, may mga nagiinuman. Isang hapon, bago ako umuwi sa amin, bumili muna ako ng tinapay sa tindahan ni Aling Suling. Habang kumukuha ng tinapay si Aling Suling, napatingin ako sa isang grupo ng mga lalaki na mag-uumpisa pa lang mag-inuman sa harapan ng tindahan. Binuksan ng isang lalaki ang gin at nagsalin siya ng konti sa maliit na baso. Sa kanya itinapon sa lupa at ang pangalawang salin ang kanyang ininom. Naalala ko tuloy ang kwento ng aking lolo nung nakita ko ang ginawa ng lalaki. Maliit pa ako noon, siguro mga 9 na taong gulang. Lagi akong isinasama ni lolo tuwing nag-iigib siya ng tubig o minsan pag may inuman ang mga kapitbahay namin. Halos araw-araw may inuman sa lugar namin kahit walang okasyon. Parang naging routine na nila ang uminom pagkatapos ng trabaho o kapag walang magawa sa maghapon. Mag-uumpukan sila sa kanto o sa likod bahay tapos mag-iinuman. Isang gabi, nakaupo kami sa likod bahay habang ang mga kainuman ni lolo ay nagsisimula ng magtagayan. Gaya ng nakasanayan, may nagbuhos din ng unang tagay sa lupa. Nagtaka ako kung bakit nila ginagawa iyon. Kaya tinanong ko si lolo, bakit po nila tinatapon ang alak? Sayang naman! Napatingin siya sa akin. Sabi niya alay daw yun at respeto. Doon sinimulang ikwento ni lolo ang kanyang karanasan. Noong binata pa raw si lolo, 4 silang magkakaibigan na madalas uminom sa may gilid ng kakahuyan. Si lolo, si Edong, si Marco at si Andoy. Simple lang ang buhay noon. Pagkatapos daw nilang tumulong magsaka sa kanilang mga ama, ay nakaugalian na daw nila ang uminom ng lambanog sa ilalim ng puno ng balete sa kakahuyan. Pantanggal daw ng pagod, sabi pa ni lolo. Isang araw dumating ang pinsan ni Edong na si Ramon, laking Amerika. Umuwi daw ng Pilipinas para ituloy ang planong negosyo kasama ng girlfriend na taga Maynila. At syempre hindi naniniwala sa mga pamahiin. Ipinakilala daw ito ni Edong kina lolo at inayang uminom na kasama sila. At dahil nga galing Amerika at matagal ding hindi sila nagkita ni Edong, ay siya ang nanlibre ng alak. Bumili daw ito ng mamahaling alak at siya rin ang nagbukas. Nagsalin siya sa maliit na baso at iniabot kay Marco.
Oo, Marco, sa'yo muna. Unang tagay. Sabi ni Ramon habang iniaabot ang baso kay Marco. Tahimik naman na kinuha ni Marco ang baso sa kadahan-dahang itinapon ang laman sa lupa. Hoy, bakit mo itinapon? Sayang yan ah, mamahalin yan. Galit na sabi ni Ramon. Pasensya na, Ramon. Ganun lang talaga kami rito. Unang tagay, hindi iniinom. Ano yan? Parang binastos mo naman yung binigay ko. Medyo napataas ang boses. Ramon, huwag ka na magalit. Ganyan talaga dito sa amin, pamahiin yan. Sabi ni Edong. Hindi para sa amin yan. Para yan sa mga hindi natin nakikita. Sabat naman ni Marco. Bahalaan na nga kayo. Sagot ni Ramon. Habang nagsasalin ulit ng lambanog sa baso saka iniabot ulit kay Marco. O ayan, pangalawang tagay na yan. Baka itapon mo na naman yan. Natawa silang lahat at itinuloy na nila ang inuman. Nang sumunod na linggo daw ay si Ramon naman ang nagyaya kina lolo na mag-inuman. Bumili siya ulit ng mamahaling alak pero nang buksan niya ito ay siya na ang uminom ng unang tagay. Nabigla sina lolo at natakot sa ginawa ni Ramon. Tahimik ang buong grupo. Walang nagsalita. Tanging huni lang ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin sa mga dahon ng balete ang maririnig. Nakataas pa rin ang baso ni Ramon. Parang walang pakialam sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Bakit? Tanong ni lolo noon. Bakit hindi ka nagbuhos ng unang tagay? Ngumisi lang si Ramon. Para sa pamahiin nyo, sabi niya. Wala namang engkanto, hindi naman totoo yung mga kasabihan nyo. Naalay para sa mga engkanto, mga kaluluwa at meron pang sa demonyo. Alak lang yan. Sabay tawa ni Ramon. Nagkatinginan silang apat. Pero dahil ayaw nila ng gulo, tumahimik na lang sila. Uminom pa rin sila, pero hindi na tulad ng dati na maingay at nagtatawanan. Mabigat ang pakiramdam ni lolo nung gabing yun. Parang may nakatingin daw sa kanila mula sa dilim ng kakahuyan. Bandang hating gabi, napansin daw ng kaibigan nilang si Andoy na biglang humangin ng malakas. Umuga daw ang mga sanga ng balete kahit wala namang bagyo. Tapos may naamoy sila na nabubulok. Uwi na tayo, sabi ni Andoy. Nanginginig ang boses. Pero si Ramon, natawa lang. Takot kayo sa puno. Biro niya. Hanggang sa biglang may narinig silang lagapak. Parang may mabigat na bumagsak mula sa puno. Napatingin silang lahat sa itaas ng balete. Wala silang makita. Pero ramdam daw nila na may kakaiba sa paligid. Pag-uwi nila, hindi na sumabay si Ramon. Sabi niya, uubusin lang daw niya ang natirang alak tapos may dadaanan lang siya saglit. Kaya iniwan na nila si Ramon doon sa ilalim ng balete na hawak pa ang bote ng alak. Kinabukasan, hindi na nila nakita si Ramon. Wala rin sa bahay na tinutuluyan niya.
Sabi ng mga kamag-anak ni na Edong, baka umuwi na raw sa Maynila. Pero si Edong ay hindi rin alam kung nasaan si Ramon dahil hindi rin ito nagpaalam sa kanya. Baka nagalit sa atin, sabi pa ni Lolo habang nag-aararo silang apat na magkakaibigan. Pero lumipas ang isang linggo, wala pa ring balita kay Ramon. At kahit ang girlfriend na taga Maynila, ay hinahanap na rin si Ramon. Hindi pa raw ito bumabalik ng Maynila mula nang umuwi ito sa Visayas. Hanggang sa isang umaga, may batang nagpapastol ng kambing ang napasigaw sa may kakahuyan. May natagpuan daw itong bangkay. Si Ramon, nakaupo siya sa ilalim ng balete. Bukas ang mga mata, parang may nakita siyang sobrang nakakatakot bago mamatay. Walang sugat, pero tuyo at maputla ang mga labi at parang natuyot din ang katawan. Nagtataka daw sina Lolo dahil hindi naman daw nila nakita doon si Ramon noong hinahanap nila. Kaya papaanong biglang napunta doon si Ramon at isang bangkay na? Sabi ng mga matatanda, baka engkanto daw o demonyo ang may gawa. Kaya mula noon, hindi na muling uminom sina Lolo sa ilalim ng balete. At sa tuwing may inuman kahit saan, palaging may unang tagay na ibinubuhos sa lupa para raw sa mga nilalang na hindi nakikita, para sa mga kaluluwang dumaraan, o para sa kung sino man ang nakatira doon. Huminto si Lolo sa pagkukwento at tumingin sa akin. Hindi natin alam kung sino ang nakikinig, sabi niya. Mas mabuti nang magbigay galang. Bumalik sa isip ko ang eksena sa tindahan ni Aling Suling. Nakita ko ulit ang lalaking nagbuhos ng unang tagay sa lupa bago uminom. Nang iabot na sa akin ni Aling Suling ang tinapay, napansin kong tahimik ang paligid. Wala na ang kantahan. Wala na ring halakhakan. Tanging ang tunog na lang ng baso at bote ng mga nagiinuman. Habang naglalakad ako pauwi, napalingon ako sa kanto. Sa lupa kung saan ibinuhos ng lalaki ang alak, parang may napansin akong anino na may mapupulang mga mata na nakatingin sa mga lalaking nag-iinuman. Binilisan ko na lang ang lakad ko. Simula noon, tuwing makakakita ako ng mag-iinuman at magbubukas pa lang ng unang tagay, ay hindi ako nagtatagal sa lugar na yon, agad akong umaalis. Dahil baka makakita na naman ako ng aninong may mapupulang mga mata. Sa inuman, sa Luzon, Visayas man o Mindanao, iba-iba man ang paniniwala,
iisa pa rin ang dahilan, ang respeto para sa kung kanino o sino man ang pinag-aalayan ng unang tagay.